Hallelujah, tayo yumuko at manalangin. Yes, Lord God, salamat Panginoon o God sa dako na ito, Panginoon o God. Lord, I pray, Father God, na tulungan mo ako, Panginoon, i-guide mo ako, Panginoon o God. Thank you, Lord, sa privilege, Panginoon o God, na dinako mo ako as your servant, Panginoon, to spread the words, O God. Lord, bigay mo sa akin, Panginoon o God, yung katalinuhan mo, yung understanding mo, at yung kaalaman mo para sa akin, Panginoon o God. Nawa, Lord, na ito'y maging dumaloy sa akin, Panginoon o God, na magamit ko to, Panginoon o God, to spread your words sa mga kapatiran, Panginoon, na makikinig, Panginoon o God. Lord, itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon o God. No, na hindi nila ako makikita, Panginoon, kundi ikaw lamang, Diyos, Panginoon. Lord, dinalakila ka, pinapasalamatan ka sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Mga kapatid, no? Kaya nga, tiis-tiis muna tayo. Kasi medyo makati talaga yung lalamunan ko, mga kapatid, no? Kaya simulan natin ng may pag-enjoy, no? Kaya muna natin, isantabi muna natin yung mga gawaing makamundo, yung problema natin, trials man dyan, no? Kaya i-focus natin yung sarili natin para tayo ay lumago sa panampalataya sa ating Panginoong Diyos at Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, today, this is our scripture today, no, na ibinigay sa akin ng aking Panginoon, na ito po. Yan. Sabi diyan, no, sabi diyan sa 2 Peter chapter 3 verse 18 in KJV version, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, na ibinabahagi ito sa atin ni Peter para sa bawat isa sa atin na tayo ay lalago sa kaalaman, no? Na ipinapahiwatig sa atin ng bawat isa sa atin na hindi tayo dapat na okay lang, nakakarinig na ako ng salita ng Panginoon, no? Kailangan natin lumago at magpatuloy tayong lumago sa kagandahan ng loob at sa pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas, mga kapatid, no? Kaya dito natin, para maintindihan natin kung ano yung lumago sa atin, no? Ikaw ba ay lumago o nanatili ka pa rin bonsai? Yung tipong tumanda ka na lang, no, sa simbahan, no, pero hindi yung lumalago yung spiritual life sa buhay mo. Amen? Na nandun ka pa rin sa, sabi nga, di ba, yung baby Christian, no? Nandun ka pa, no, na hindi ka makahihiwalay sa mundo kasi hindi ka pa naging matured Christian. Amen? Hallelujah. Kaya ini-emphasize dito sa atin na dapat natin magpatuloy tayong lumalago. Hindi tayo nag-stack up, mga kapatid. Kaya sinabi dito, this message for Peter ends up that he started speaking of grace. He encouraged us to grow up in grace by growing in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Na ito, na dapat tayo, hindi lang tayo. Kasi binibigyan naman ako ng grace ng Panginoon. Dahil sa mga kasalanan ko, nandiyan naman ang grace ni Lord. Hindi, mga kapatid. Kaya ibinigay ng grace ng ating Panginoon para maintindihan natin kung anong kasalanan na meron tayo. Amen? Kaya mga kapatid, dito, na ini-emphasize sa atin ng bawat isa sa atin na lalago tayo. Amen? Na hindi nag-i-stack up ka lang, okay na ako, mag-ate ng simbahan, no? Nakikinig lang ako, no, okay na ako, babalik ka na naman sa makamundo. Hindi ganun, mga kapatid. Pag lumago tayo, dapat tuloy-tuloy. Amen? Hallelujah. Kaya nga, in the key verse of the spiritual growth is in the 2 Peter chapter 3 verse 18, which encourage believer to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. This growth is not merely about acquiring more information. Hindi ito, mga kapatid. Yung paglago natin, hindi lang ito makukuha natin, no? Okay, about, no, na nakukuha ng informasyon. Hindi to seek Him. No? Now,
Okay, magbabasa ka lang, no? About information lang. No? Nagbabasa ka na ng Biblia, nagbabasa ka lang ng mga verse, is about information. Mga kapatid, hindi po ganun. Dapat nagbabasa ka is more to, dapat to seek the verse, to seek the words of God. Dapat, ano mo, yung tinatawag na, upuan mo. No? Ninanamnam mo yung salita ng ating Panginoon. Amen? Hindi lang, nagbabasa ka, nakakalimutan mo na nung nakaraan. Di ba? Amen? Hallelujah. Kaya nga, dito, ang paglago na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng karagdagang impormasyon, but about the deeper understanding and closer the relationship with Christ. Amen? Na ito po mga kapatid, na ito yung dapat natin gawin, no? Na hindi lang tayo kumukuha ng impormasyon, dapat yung malalim natin na kaintindihan, yung kaunawaan natin para tayo na mag-close sa ating Panginoon. No? Yung relasyon natin sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya, in other verse, is the importance of spiritual maturity. Just, no, makikita natin sa Ephesians chapter 4, verse 15. Ano sabi doon? Which say, to grow up in every way into Him, who is the head into Christ. Alam natin ang Panginoon is the head of our church. Amen? Na lahat ng mga bagay dapat lumago tayo. Kung ikaw man, kung saan ministry ka, kung ikaw ay music, dapat lumalago ka. Kung ikaw naman, tagaluto, ay lumalago ka din. Sarapan mo din yung pagluluto. Amen? Kaya mga kapatid, kung saan tayo, dapat yung paglago natin, dapat hindi ka na kukontento ka na lang sa ganyan. Hindi mga kapatid. Dapat i-more practice mo pa yung pag-grow mo, paglago mo sa ating Panginoon. Dapat makinig ka sa mga salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, in spiritual growth is not optional. No? But essential for fulfilling God's purposes and experiencing the fullness of life in Christ Jesus. Amen? Hallelujah. Kaya mga batid, hindi ito optional, no? Na pag lumago tayo, no? Na okay lang ako dito, sapat na yung kaalaman ko. No? Kaya mga kapatid, kahit pastor, kahit deacons, nagkakamali. Kailangan natin ang salita ng Panginoon para maintindihan natin, no? Para tayo ay lumalago sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, no, dito natin ipapakita na ang layunin ng Diyos para sa atin, yung purpose niya para sa atin ay hindi ka lang, dyan ka lang. Gusto ng Panginoon na kasama ka, no, sa paglago. No? Dapat hindi si pastor lang ang lumalago. Hindi lang si deacons ang lumalago, pati tayo lahat, no? Ini-encourage ng ating Panginoon, yung purpose ng Panginoon sa ating buhay, tayo ay lumago, mga kapatid. Mga kapatid, no? Sino ba itong yung mga nagtatanim? Amen? Kaya ang layunin ng nagtatanim, na ito ay mabubunga. Amen? Kahit araw-araw siya nagdidilig, siya kayang tinanim, kahit matagal niyang aabutin, pero alam niya, nabubunga ito. Amen? Kaya ganun din sa ating spiritual life, na tayo ay binubuhusan ng salita ng Panginoon para tayo ay lumago at mamunga. Amen? Kaya nga mga kapatid, kung ikaw naman binuhusan ng salita ng Panginoon pero hindi ka namumunga, ganun ka pa rin, no? Kaya mga kapatid, maintindihan natin na tayo ay binibigay sa atin yung kagandahang loob ng ating Panginoon para tayo ay lalago sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, today, this is the title or scripture, no? Growing Christian. Ikaw ba ay lumalago, mga kapatid? Amen? Tayo ba ay lumalago sa ating spiritually? Amen? Sa ating buhay? Amen? Sabi ito, growing Christian is a one who actively maturing in their faith and becoming more
like Jesus. Yung paglago natin, ito po yung nagmamature na tayo. At nakikita sa buhay mo yung Kristo sa bawat isa sa atin. No? Yung nakikita sa buhay mo si Kristo. No? That involves more than just being saved. It's a continuous process of spiritual development. Ito po mga kapatid. Yung spiritual natin, dapat yung development na nandun mga kapatid. Hindi nawawala. Amen? Kaya nga, huwag natin kaligtaan yung pagtitipon. Yung pag-aati natin ng prayer meeting, yung pag-aati natin ng Bible study, huwag natin kaligtaan. Yung devotion natin, huwag natin kaligtaan mga kapatid. Kaya mga kapatid, kung tayo ay hindi nababasa ng salita ng Panginoon, kung hindi tayo nananalangin sa isang araw lang, burden na. No? Yung buong araw mo. No? Kaya mga kapatid, lagi natin, i-try nyo, mga kapatid, huwag nyo i-try mga kapatid na hindi kayo magbasa. Dapat magbasa kayo. Araw-araw. Manalangin kayo araw-araw. Kung nakalimutan nyo magmanalangin araw-araw, kasi nga alam natin yung panalangin, kung manalangin ka sa isang araw, yung buong araw mo is a bless. At maayos mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, today na we are growing Christian na dapat hindi tayo naging bonsai. Dapat lagi tayo tumutubo. Dapat yung natin, yung grace na ibinibigay sa atin ng Panginoon, dapat gamitin natin. Yung knowledge na ibinigay sa atin ng Panginoon, gamitin natin sa paglago natin. Hindi tayo dapat, pag nakikinig tayo ng salita, hindi dapat natin, yan lang, ipasok mo sa isang tenga, tapos ilabas mo sa kabilang tenga. Mga kapatid, dapat namnaman natin, isaliksik natin yung salita ng Panginoon para tayo ay lumago. Amen? God commands believers to grow in grace and knowledge. This growth is not optional but necessary for every Christian, mga kapatid. Dapat ito mga kapatid, sa bawat sa atin, ito yung pangangailangan sa natin para sa bawat Kristiyano. Itong spiritual growth natin. Amen? Hallelujah. Focus on the expected outcome of salvation. Amen? Hallelujah. Kung ano yung dapat ituon natin yung sarili natin. Kaya binigyan ako ng Panginoon ng salvation, i-expect natin, mga kapatid, dahil nandun yung salvation ng ating Panginoon sa atin. Amen? A life of continuous spiritual growth, dapat nandun mga kapatid, yung paglago natin. Kasi meron tayong Diyos na nagbibigay sa atin ng salvation, tagapagligtas natin sa bawat isa sa atin. Amen? Dapat ituon natin yung sarili natin sa Kanya. Amen? Sabi ba dito, growth is the characteristic of life, whether physical or spiritual. Ang paglago ay isang katangian ng buhay, physical man o spiritual, mga kapatid. Kaya mga kapatid, kaya nung bata pa nga tayo, di ba? Nung bata tayo, pa tayo, di ba? Maglulong tayong lumakad, habang tayo ay nagmamature, meron na tayong knowledge. Amen? Ganun po bilang isang Kristiyano din. Spiritual life natin. Dapat lumalago. Hindi tayo kagaya ng baby na umiinom lang ng, di ba sabi doon sa salita, yung milk. Amen? Dapat, pag umiinom tayo ng milk, nilalamnam natin. Ganun po mga kapatid. Amen? Kaya mga kapatid, hindi lang tayo binubuhusan ng ating Panginoon ng tubig, binubuhusan ng salita ng Panginoon, pero binibigyan pa rin tayo ng papapataba. Amen? Ganun po mga kapatid ang Panginoon natin. Na habang binubuhusan tayo, binibigyan tayo ding papapataba sa ating spiritual life. Amen? Ganun po mga kapatid, yung biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin, ganun po yung pataba niya para sa atin. Amen? Hallelujah. There are three importance of spiritual growth. Emphasize that growing closer to God and becoming more like Christ is a lifelong journey that requires effort and intentionally. Hindi lang ito ngayon, na hindi lifelong,
hanggang sa makasama mo ang ating Panginoon habang buhay, mga kapatid, na nakasama mo sa paglago ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga, ito yung kahalagahan ng bawat isa sa atin. No? There are 3 importance of spiritual growth. Number 1, God's Word. Amen? God's Word is reading and studying the Word. Amen? Dapat magbasa tayo at i-study natin yung salita ng Panginoon. No? Kung ano siya, kung anong revelation niya para sa iyo. Amen? Saliksikin natin yung salita. Habang tayo ay nagbabasa, saliksikin natin kung ano yung pinaparating sa atin ng ating Panginoon. Amen? God's words is emphasize the Bible as God's revelation of Himself and source of guidance, wisdom, and transformation. No? Ito po yung source, mga kapatid. Dahil nagbabasa tayo sa salita ng Panginoon, ang source niya, naingatan ka, no? Bigyan ka ng kaalaman, at baguhin ka ng ating Panginoon. Ito po yung God's Word, mga kapatid. Kaya mga kapatid, no, na tayo bilang isang Kristiyano, kung nagbabasa na, tatamaan mo tayo ng salita ng Panginoon, magpakorek ka. Amen? Hallelujah. Hindi sinasabi na pinatamaan ka ng ating pastor, pinatamaan ka ng ating mga coaches. Hindi po, mga kapatid. That is the correction of the Word. Amen? Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, yan po ay salita. Dinidisiplina ka ng ating salita ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga sabi dito sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, all Scripture is given by inspiration of God, and His profitable for doctrine and reproof, and for correction, for instruction in righteousness, that the man of God will be complete, to roughly equip for every good work, mga kapatid. Narito, kaya nga sabi ko nga sa iyo, pag tinatamaan ka ng salita ng Panginoon, that is the correction of your life. Amen? Kaya huwag ka magtampo. Huwag ka magtampo sa nagsasalita. Amen? Ginamit lang siya ng Panginoon para ikaw ay magiging tama. Na itama ka ng ating Panginoon. Amen? Na sinasabi na kaya nga, pag tinatamaan ka ng salita ng Panginoon, parang ang sakit pala. Ang sakit pala ng salita ng Panginoon. Pero, ikakabuti mo naman. Tanggapin natin, mga kapatid, no? Dahil, alam natin, no? Kaya sabi dito sa Tagalog, no? Ang lahat ng kasulatan ay kinasisihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan sa pagtatama sa maling katuruan. No? Sa pagtutuwid sa likong gawain, sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ganun pala, mga kapatid, no? Upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabuting gawain. Kaya, mga kapatid, today, no, na tayo, no, pag tinatamaan tayo ng salita ng Panginoon, tanggapin natin kasi itutuwid tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen? Hallelujah! Ang sabi dyan, no, inspiration of God, no, na there are 4 things sa salita ng ating Panginoon. Number 1, teaching. No? Scripture provides the foundational truths about God, humanity of the Word. Ang pagsasalita, no, nagbibigay ito ang kasulatan ng mga pangunahing katotohanan tungkol sa Diyos, sa katauhan at sa mundo. Tayo dito, mga kapatid, no, nagtuturo tayo para ipaalam natin sa ating kapatiran, pati ako, no, tayong lahat, no, na para tayo ay matutunan natin yung salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya, mga kapatid, no, makinig tayo, no, sa mga nagtuturo sa atin. Amen? Hallelujah. And number 2, correcting. It's guide us back to the right path, offering direction and restoration. Amen? Yung kinukorek ka, ito yung ginagabayan ka. Tayo ay pabalik sa tamang landas. Yun nga sabi ko kanina, no, na tayo, kinikorek tayo para gabayan tayo, para pabalik tayo sa tamang landas at makaabot sa
pamantayan ng Diyos. Amen, hallelujah. Kaya nga mga kapatid, dahil kinukuri ka, gusto ng Diyos na sa tamang landas ka. Amen, hallelujah. Ikaw ang nanonood dyan, mga kapatid, huwag tayo masaktan kung kinukorek tayo sa salita ng Panginoon, kasi gusto ng Panginoon para sa atin ay ituwid ka sa tamang landas. Amen. Lastly, training in righteousness. Shape our characters and comfort, helping us live in accordance with God's will. Mga kapatid, na tayo mga kapatid, na hinuhubog tayo. No? Dahil sa pagtitrain mo into the righteousness, sa katuwiran, hinuhubog tayo ng kasulatan nito. Yung God's word ng ating Panginoon, na yung pagkatao natin, yung pag-uugali natin, na tumutulong sa atin na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen, hallelujah. Kaya mga kapatid, dahil binibigyan ka ng salita ng Panginoon, dapat may pagtitraining tayo. Amen? Para yung kalooban ng Diyos sa ating buhay, kung ano yung pinaparating niya sa atin, yung God's will niya, ay para maiayos ang yung buhay mo. Amen? Hallelujah. Kaya nga matino, today, dapat na ng bawat isa sa atin, magsaliksik tayo sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga sabi nga dito sa Psalms chapter 119, verse 1:5, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang salita ng Panginoon ay isang tanglaw na sa akin ay patnubay sa landas kong daraanan. Liwanag na tumatanglaw. Ganda pala nung salita ng Panginoon. Ito yung ilaw na tumatanglaw. Ito po yung salita ng Panginoon sa atin, ito po yung liwanag sa bawat isa sa atin. Yung dating ikaw ay nandun sa kadiliman, amen? Kasi hindi mo pa alam yung salita ng Panginoon, pero kung nandyan na yung salita ng Panginoon sa iyo, ito po yung ilaw mo sa tamang landas. Amen? Hallelujah. Kaya the God's word provides guidance for daily living and reveals the path ahead it. Na ito po, yung salita ng Panginoon, lagi mong kasama. Kung saan ka pupunta, kung saan ka, anong ginagawa mo sa buhay mo, kasama mo ito, ang salita ng Panginoon. God's word as a light. Ang salita ng Panginoon ay isa itong ilaw sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, the light represents sa broader perspective, revealing the overall path at direction for our lives. Ito po'y tinutulungan tayo. Itong salita ng Panginoon sa atin, kahit nasa madilim ka, na sitwasyon, problema man, circumstance sa buhay mo, may pagsubok ka man, magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi dito, God's word provides foundational for understanding God's plan for His will our lives. Amen? Na dapat tayo mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon, nagpo-provide pa ito ng foundational, yung foundation sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya nga today, na para malaman natin kung ano itong salitaan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Like a lamp, nakikita natin yung ilaw. Di ba? Nakikita natin yung ilaw. Amen? Kung walang ilaw sa madilim na lugar, nawawala ka. Amen? At nakatisod-tisod ka, mga kapatid. Kaya kung merong ilaw na dala-dala mo, hindi ka mawawala, mga kapatid. That is the Word of God. Siya yung nag-navigate
sa atin. Amen? Kasi nga mga kapatid, nung dati pang tayo ay nandun sa kadiliman, hindi natin alam kung saan tayo pupunta, saan tayo dadako, saan tayo hahantong. Pero itong ilaw na ito, yung salita ng Panginoon sa atin, it help us to navigate sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya maintindihan natin na dapat tayo bilang isang Kristo, lumalago tayo sa salita ng ating Panginoon. Amen? No? Na tayo bilang isang Kristiyano, hindi tayo na nagbabasa lamang, dapat lumalago tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Para tayo ay nandun sa tamang landas, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya tayo mga Kristiyano, magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Para tayo ay lalago sa salita ng Panginoon at sa ating buhay. And number 2, the relationship. No? Dapat yung relationship natin is fellowship and accountability. No? Bakit tayo nandito sa church? To fellowship. No? Sa bawat isa. Dahil pamilya tayo ng ating Panginoong Diyos. Kasi nandun yung relasyon natin sa Panginoon, tayo ay ginawa tayo ng pamilya ng ating Panginoon. No? Nandito tayo, ikaw na nanonood dyan online, we are fellowship. No? Kasi mga kapatid, today, dapat din lumalago yung relasyon mo sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya nga mga kapatid, dito kasi tayo ay pamilya ng Panginoong Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, inihimok sa atin yung relasyon natin sa Panginoon, dapat ay lalago at lalago pa. Amen? Hallelujah. Kaya, the importance of fellowship. A growing church is a healthy and happy church, and fellowship is essential for growth. No? Kung ating simbahan ay malusog, no? Healthy at kasiyahan, yung happy, tayo ay nag-fellowship, ay lumalago din ang ating church, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya nga kapatid, lagi natin yung relasyon natin dito sa church at sa ating bawat isa sa ating kapatiran, dapat healthy dahil sa ating pagpe-fellowship. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, and number 2, sharing your faith journey with others and learning from each other. Amen? Dapat, hindi lang yung panampalataya mo, nasa sayo lamang, dapat i-share mo ito. No? I-share mo ito, yung para, bilang isang Kristiyano, no? Tayo may relasyon sa bawat isa kasi pamilya tayo ng Panginoon, dapat i-share din natin kung ano yung panampalataya natin sa iba. No? I-share din natin sa iba. Amen? Para lalago at lalago din yung mga kapatiran natin. Hindi lang ikaw ang lumago. No? Hikayatin natin sila. No? I-share natin kung anong yung meron tayong panampalataya sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Para yung spiritual growth natin sa bawat isa ay sama-samang lalago. Amen? Kaya mga kapatid, tinawag tayo ng Panginoon, the family of God. No? Isang pamilya ng Panginoon. Dahil sa relasyon natin sa Kanya, dapat hindi lang ikaw, no? Ay, si pastor lang yung lalago niyan eh. Hindi naman kami lalago eh. Dapat i-share din natin yung panampalataya natin sa Kanya para sila ay lalago din yung spiritual nila. Amen? Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, no, na sinasabi dito sa Hebrews chapter 10 verse 24 to 25, no? And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some, but exhorting one another, and so much as you see the day approaching. Mga kapatid, na dapat mga kapatid tayo, bawat isa sa atin, na yung pagmamahal natin sa kapwa natin, yung pagmamahal natin sa mga kapatiran natin. Amen?
Yung relasyon natin, no? Dapat hindi nawawala, mga kapatid. Bakit ngayon? Wala ka pa dito. Bakit hindi pa lumanambalik yung relasyon mo sa ating Panginoon? Amen? Kaya mga kapatid, pamilya tayo eh. Amen? Kung ano yung sakit ng isa, sakit ng lahat. Amen? Sinasabi sa atin dito, huwag natin kaligtaan. Yung sabi nga ito, huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Ganito mga kapatid, yung pakikinig na salita ng Panginoon, huwag natin kaligtaan. Para hindi tayo mawawala. Amen? Dapat tuloy-tuloy natin yung paglago natin sa bawat isa sa atin. Amen? Kung tayo bilang isang tagasunod ng ating Panginoon, kaya nga, sabi nga, no, kung anong sakit ng isa, sakit ng lahat, no? Pero inako mo yung sakit lang eh. Amen? Hindi mo sinishare yung sakit, no? Kaya nga, bilang isang pamilya ng ating Panginoon, bilang meron tayong relasyon sa bawat isa sa atin, no? Dapat i-share natin. Amen? Dapat lalago ang ating yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. Amen? And number 3, obedience. Amen? Lumalago ba? No? Bilang isang Kristiyano, nag-o-obey ka ba sa ating Panginoon? Yung pagsusunod sa ating Panginoon. Sabi, obedience is a living accordance with God's will. Amen? Ito po yung namumuhay ka sa pamagitan ng kalooban ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Obedience focuses on the importance of following God's commands as living a life that reflects faith and trust in Him. No? Yung pagsunod sa ating Panginoon, sa ating Panginoon, ito po'y nagtitiwala ka sa Kanya. Yung panampalataya mo, dahil alam mo na sinasabi sa iyo ng Panginoon, ganito, gawin mo, dapat tayo mag-obey. Dapat tayo sumunod sa ating Panginoon. Dahil siya yung nakakaalam kung ano yung mga ibibigay niya, yung kalooban niya para sa atin. Amen? Kaya wag tayo ang masunod sa ating mga ginagawa, kundi yung Panginoon. Amen? Rooted in love. Obedience is motivated by love for God and desire to please Him. Ang pagsusunod ay nag-uudyok ng pag-ibig sa Diyos at pagnanais na lulugdan siya. Amen? No, dapat yung pagsunod natin sa ating Panginoon, ito po yung nagka-motivate sa pag-ibig. Dahil mahal mo ang Diyos, susunod ka at paglulugdan mo siya. I-please mo siya. Kasi alam mo na may binibigay sa iyo ng ating Panginoon. Kasi mahal mo ang Panginoon. Dapat nandyan ka, nag-grow yung pag-ibig mo sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga sabi dito no, sa John chapter 14 verse 15, no, says, if you love me, keep my commandments. No? Sabi nga, kung iniibig niyo ako, tuparin ninyo ang aking mga tinuturo. No? Bakit ngayon hindi pa natin tinutupad yung mga tinuro ng ating Panginoon? Ba't hindi ka pa nag-grow? Ba't hindi ka pa lumalago? Kung matagal tayong Kristiyano, dapat lumalago tayo. Amen? Kaya mga kapatid, huwag tayong maging bonsai na lagi na lang pinuputol, no, hanggang lumiliit yung panampalataya mo. Amen? Pag diniligan tayo ng salita ng Panginoon, pag mahal mo ang Panginoon, sinusunod mo ang kanyang tinuturo para sa atin. Amen? There are 3 things of example of obedience in Scripture. No? May 3, no, na tinutupad nila
yung utos ng ating Panginoon para sa kanilang buhay. Number 1, Abraham's obedient. No? Si Abraham, no? Yung obedient niya, yung pagsunod niya sa ating Panginoon, no, sabi niya, he willingness to sacrifice his son, Isaac, demonstrate the deep of his faith and obedient. No? Na alam natin, si Abraham, no, sinabi ng Panginoon, ialay mo yung anak mo para sa akin. Pero hindi siya nagdadalawang isip. Mga kapatid, sinunod niya yung tinuturo ng ating Panginoon, yung sinasabi ng ating Panginoon. Dahil sa kanyang lalim ng panampalataya niya, sinunod niya ang ating Panginoon. No? Ganoon po mga kapatid, si Abraham, yung obedient niya, no, sa kanyang panampalataya, dahil meron siyang malalim ng panampalataya, sinunod niya at tinutupad niya ang kanyang sinasabi ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah? Number 2, no? Jesus' obedience. No? Example natin si Jesus. Amen? Sabi dito, no? Jesus, His perfect obedient to the Father. Even the point of death is the ultimate example. No? Na, nung nandun na siya sa yung pagpapako sa cross, sinunod pa rin niya. Dahil sa will ng sa Panginoong Diyos, sa kanyang Ama, no, yung sinasabi sa kanyang Ama na ito pa rin mo ito, pero walang nag-alinlangan ng ating Panginoon. Ito po yung ultimate example sa bawat isa sa atin na tingnan natin si Jesus. No, kung paano sumunod siya sa kanyang Ama. Amen? Na sinunod niya. Kahit nandun siya sa cross ng Kalbaryo, nandun siya lahat, yung namatay na siya, pero sinunod pa rin niya yung sinasabi ng ating Diyos sa Kanya, sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. No? This is the ultimate example for us. Amen? And lastly, the Israelite obedient. Ito po mga kapatid, yung Israelites, no? Their experience in the Old Testament, the consequence of both an obedient and disobedient. No? Na alam natin, no, na sinabihan si Moises, no, ng ating Panginoong Diyos, no, na palalayain niya ang Israelites, no, doon sa Ehipto, no, na alam natin, no, sumunod sila kay Moses, no, sumunod sila sa mga pangako ng Diyos, no, kaya habang lumalakad sila di ba, nagugutom sila, no, madilim yung nilalakaran nila, pero ang Panginoong Diyos binibigyan sila ng pagkain, binibigyan siya ng liwanag ng ating Panginoong Diyos. Amen? Habang lumalakbay sila, kahit madilim, pero nandun yung ilaw na binabantayan sila. Kaya mga kapatid, no, dito natin makikita, yung Israelites, sumunod sila, pero kalaunan, sumuway din sila. Amen? Ganun ba tayo? Minsan sumunod tayo sa ating Panginoon kung anong sinasabi, pero dinidisobey natin din siya. Minsan. No? Kasi nga hindi mo nakuha yung gusto mo. No? Hindi nakuha yung pinapanalangin mo. Amen? Kailangan natin sumunod sa Panginoon. Dahil alam niya kung ano yung hinatnan natin. Amen? Kaya ito po yung pinapaalala sa atin ng Panginoong Diyos. In the Peter chapter 3 verse 18. Dapat lumalago din natin ang buhay natin bilang isang Kristiyano to obey the Lord. No? To obey His command, to obey His words. No? Tingnan natin mga kapatid. Obedience is putting into practice what is learned about Jesus. No? Yung pagsunod natin, pinapractice natin para maging matuto tayo kung ano si Kristo sa buhay natin. Kung ano si Kristo, kung ano yung pinapaarating sa atin. No? I-practice natin yung pagsunod natin. I-practice natin araw-araw. Amen?
para matutunan natin kung ano yung buhay ni Kristus sa ating buhay. Amen? Kaya mga kapatid, no, huwag natin kaligtaan yung obedience bilang isang Kristiyano. Amen? Pag lumago tayo, amen, nandun isang obedience sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi sa verse, James chapter 1, verse 22, no? But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. No? Kaya nga sabi dito, no? Huwag lang kayong makinig ng salita ng Diyos. No? Kundi gawin din ninyo ang sinasabi nito. Amen. Dahil kung hindi nyo, dinadaya nyo lang ang inyong sarili. Mga kapatid, no? Kung ano yung sinasabi, yung pakikinig natin na salita ng ating Panginoon, ano yung sinasabi na i-reveal sa iyo ng ating Panginoon, gawin mo mga kapatid. Gawin mo para hindi ka, kasi nga, kung hindi mo ginagawa, dinadaya mo lang yung sarili mo. Amen? Kasi mga kapatid, para tayong no? Nakikinig tayo, pero hindi naman natin sinasabuhay yung ginagawa natin. Amen? Hallelujah. Kaya nga dito nag-praise and worship ka, nakikinig ka ng salita, ang galing-galing mo sa prayer, ang galing-galing mo sa pagkanta, pag-awit, pero hindi naman nakikita sa buhay. Amen? Dinadaya mo lang ang iyong sarili. Amen? Kaya, mga kapatid, para lalago tayo, mag-ube tayo sa ating Panginoon. Amen? And lastly, worship. Amen? Worship expressing devotion through prayer and praise. Ito po yung tayo ay parang nananalangin tayo at nagpupuri sa ating Panginoon. Like David, habang lumalaban si David, no? Sinasamba muna niya ang Diyos. Amen? Habang lumalaban sila, nananalo sila. Mga kapatid. No, dahil inuuna ni David ang pagsamba sa ating Panginoon. No? Worship is acknowledge God's presence. No? Ina-acknowledge natin ang presensya ng Diyos. Amen? Bakit tayo sumamba? Sumamba tayo dahil meron tayong Diyos na hari sa lahat. Meron tayong Diyos na mabuti. Meron tayong Diyos na mapagmahal. Ina-acknowledge natin ang kanyang pangalan. Amen? Expressing love and devotion and submitting one's life to His Word. No? Tinutugon natin yung pagmamahal niya para sa atin. Dapat tugunan din natin ng pagmamahal ang ating Panginoon. Through devotion and submitting yung buhay natin sa kanyang mga salita. That is worship. No? Mga kapatid. Kaya mga kapatid, alam natin pag nag-worship tayo. Di ba ina-acknowledge natin siya ang yung hari? Siya yung dakila sa lahat? Amen? Dahil mga kapatid, na tayo bilang isang tagasunod ng ating Panginoon, hindi lang tayo nag-worship, no? Tinataas lang ang kamay, dapat luluhod din tayo. Amen? Luluhod tayo kasi siya ang Diyos sa lahat. Kaya nga sabi dito, no, sa Psalms chapter 95 verse 6, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Amen? Kaya nga hali kayo, lumuhod tayo at sumamba sa Panginoon sa lumikha sa atin. No? Nakikita natin, O come, that the invitation for us, the invitation to worship our Lord, our Maker. Amen? Because it's an invitation to worship God with reverence and humility. Dahil alam natin, in-invite tayo ng ating Panginoon, no? Para tayo mag-worship, dapat nandun yung humility natin, pakakababa ang loob natin. Amen?
Dahil walang ibang Diyos kundi ating Panginoon lamang. Amen? Kaya mga kapatid, bakit ang worship nag-i-impact sa atin sa spiritual growth? No? Bilang isang Kristiyano, bakit ito naging impact sa atin? No? Yung worship. Number one, spiritual growth. No? The impact of worship. No? Spiritual growth. Worship can lead to spiritual growth, to deeper understanding of God's words and more vibrant faith. Nyo? Na para maintindihan natin yung pag sumamba tayo sa Panginoon, para maintindihan natin yung salita ng ating Panginoon, at para yung panampalataya natin ay lumalalim pa. Amen? Number two, community building. Worship can unite believers in experience of praise and connecting with God. No? Tayo sama-sama tayo, mga kapatid. No? Na tayo ay mag-worship sa Panginoon. Amen? Para tayo ay maging konektado sa ating Panginoon. Amen? Para lalago yung buhay natin, may kasamang pag-worship. Amen? And number three, transformations of life. True worship can lead to life that reflects God's love and character. Amen? Kaya mga kapatid, ang worship, kung tunay ka sumamba sa Panginoon, ay nakikita sa iyo yung Panginoong Diyos sa buhay mo. Amen? Nabago ka na, tinransform ka na ng ating Panginoon. Dahil pag tayo walang worship, hindi pa nakikita yung buhay ng Diyos sa iyo. Amen? Kaya ito mga kapatid, na sinasabi, yung pagmamahal ng Diyos sa atin, yung karakter ng Diyos sa atin, ay nakikita na sa atin kasi na-transform ka na. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi dito, sa John chapter 4 verse 24, says na, God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Amen. Ang Diyos ay spirito. Kaya sumasamba sa Kanya ay dapat pangunahan ng espiritu at naayon sa katotohanan. Amen. Alam natin na ibinigay sa atin yung Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Ibinilin sa atin ng Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, i-worship natin ang ating Panginoon. No? Kasi nga mga kapatid, kung tayo ay nag-worship sa Espiritu at katotohanan, meron tayong kasamang Diyos sa bawat isa sa atin. Jesus is speaking with the Samaritan woman to will, revealing that God seek true worshiper. No, na nakita na ni Jesus doon sa yung Samaritan na babae doon sa balon, no? Na kaya nga sabi ni, di ba, sinasabi ng ating Panginoon na uuhaw siya, no? Binigyan siya ng, no? Kasi nandoon yung may balon doon no? Sabi ng Panginoon doon, kung sino mang iinom itong tubig na ito ay mauuhaw. Ngunit, sabi ng Panginoon, kung sino mang uminom sa buhay nang walang hanggan, ay hindi mauuhaw. Mga kapatid, yun po ang atin mga kapatid, no? Na sinasabi ni Jesus doon na dapat tayo ay magsaliksik at maging totoo tayo, mga kapatid. To worship the Lord our Savior. True worship is not just about external action or rituals, no? Meron kasi mga kapatid na nag-worship, no? Ritual lang, no? Kaya nga mga kapatid, dapat genuine yung pag-worship natin. Amen? Kasi nga mga kapatid, no? Pag na-worship ka lang, parang yung sa'yo, no? Parang yung lyrics, no? Na habang kumakanta ka, binabasa mo na lang yung lyrics, no?
na hindi mo ramdam na nag-worship ka. Amen? Pag tayo ay nag-worship, dapat genuine tayo. Heartfelt and biblically informed devotion to God. Amen? Para lalago tayo, yung worship natin, dapat hindi natin kaligtaan. Amen? Worship is not just Friday or Sunday. Amen? Huwag natin gawin, ang pagsumbawa, hindi lang nandito ka, no? Friday or Sunday sa atin. No? Hindi lang ganon. But sinabi dito, but is a daily way of life. Araw-araw mo gawin sa buhay mo. As believers, offer themselves as living sacrifice to God. Amen. Dapat araw-arawan natin sasamba sa Diyos. Hindi lang sa pagkakataon. Sabi nga, KBL eh. Nag-worship ka lang eh. Diba? Kasal, binyag, sa living. No? Hindi mo ganun mga kapatid. Dapat araw-arawin natin yung pag-worship sa ating Panginoon. Amen? Hindi lang umatin ka sa church, ganyan ka lang mag-worship. Hindi po ganun. Araw-araw natin gawin sa atin sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, may warning tayo. No? Sa bawat isa sa atin. Ang warning natin, spiritual dryness. Amen? Yung spiritual ba natin ay nag-dry na? No? Parang walang kabuhay-buhay na yung spiritual natin? No? Kasi nga kapatid, no? The spiritual dryness address the experience of feeling distant from God. No? Yung spiritual dryness mo, no? Dahil wala ka ng natutuyo na yung spiritual mo, no? Sa buhay mo. Kasi na wala nang patubig ng salita ng Panginoon. Ito ay nilalayo ka sa ating Panginoong Diyos. No? Nilalayo ka. No? Ninalayo mo yung sarili mo sa Diyos. No? Dahil natutuyo na yung spiritual life mo. Hindi na nakabasa ng salita ng Panginoon. No? Ganun po yung spiritual dryness. And a lack of passion for spiritual practices. No? Nawawala na yung passion mo. No? Nawawala na yung passion mo sa iyong ministry. Kung ano ka dati, ang sigla-sigla mo. No? Nawawala na yung enjoyment bilang isang Kristiyano, bilang pag-aate ng simba, bilang pagpupuri ng ating Panginoon, bilang pagsasamba sa ating Panginoon, ay nawawala na bang yung passion mo, nawawala. Yung spiritual, no? Yung passion mo sa sarili mo. And a sense of emptiness in faith. No? Nawawala na lahat, mga kapatid. No? Yung pakiramdam mo, kawalan ka na ng panampalataya kasi nga, hindi ka na dinidiligan ng salita ng Panginoon. Amen? Hindi mo na binabasa yung salita ng Panginoon. Hindi ka na nag-aati ng church. Hindi ka na nag-aati ng Bible study. Amen? Nawawala na yung spiritual mo. Tuyong-tuyo na. Ang kailangan natin, manumbalik. Amen? Dapat mga kapatid, bilang isang Kristiyano, habang tayo bilang isang Kristiyano, ay lumalago tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Dapat hindi tayo natutuyo, mga kapatid. Kaya nga sabi nga, God's words is reading and studying the Bible. Relationship, fellowship, and accountability. Obedient, living the accordance with God's will. Lastly, worship, expressing devotion through prayer and praise. Mga kapatid, no? Dapat mag-grow tayo bilang isang Kristiyano sa salita ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, today, na inihimok tayo ng ating Panginoong Hesukristo na dapat yung spiritual natin hindi tutuyo. Dapat meron tayong
salita na nagpapataba sa atin. No? Tayo, bilang siya, ikaw ba, itong tanong ko sa iyo, no? Sa bawat isa sa atin, lumalago ba tayo bilang isang Kristiyano? Amen? Hindi ba tayo natutuyo? Amen? Kaya mga kapatid, sa ating pangwakas, no, na bawat isa sa atin, lalago tayo na may kasamang Jesucristo sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya tayo tumayo, mga kapatid. Kaya ang conclusion natin, balikan natin yung 1 Peter chapter 3 verse 18. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen. Hallelujah. Dapat tayo lalago sa biyaya na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Yes, Lord God, dakilang Diyos na makapagyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon o God, sa revelation mo sa amin, Panginoon o God. Lord, bilang isang growing Christian, Lord God, Lord, na hindi kami tutuyo, Lord, yung spiritual namin, Panginoon. Bagos, Lord, meron kaming Diyos na nagdidilig sa amin. Meron kaming salita na pinapahawakan, Panginoon o God. Lord, I pray, Father God, kung sino man nakaranas, Panginoon, ng spiritual dryness, Panginoon o God, Lord, ibalik mo sa kanila, Panginoon, yung salita mo, Panginoon, yung relasyon mo sa kanila, Lord, yung obedience nila, Panginoon, na hindi nawawala, Panginoon o God. Lord, yung huli, sasambahin kanila, Panginoon. Lord God, salamat sa pagkakataon, Panginoon, na ginamit mo ako, Panginoon o Lord. Lord, salamat sa knowledge and wisdom and the understanding, Panginoon, na ibinigay mo para sa akin, Lord. Lord, salamat sa bawat kapatiran, online at on-site, Lord, na hindi nagmamaliw, Panginoon, na nandyan sila, Panginoon o God, hanggang sa matapos itong service na, Panginoon, sa pakikinig, Panginoon o God. Lord, salamat sa kanilang sarili, Panginoon. Dinala mo sila, Panginoon o God, bagos, I know, Lord God, kailangan namin ng salita mo, Panginoon. Bilang isang Kristiyano, Lord, kailangan namin na ikaw mismo at yung salita mo, Panginoon, para hindi kami makaranas ng spiritual dryness, Lord God. Lord, salamat, Lord, today, dinideclare namin, Panginoon, bilang isang Kristiyano, Lord, yung mga believers, Panginoon, o God, sa bawat isa, lalago at lalago kami, Panginoon, dahil kasama ka namin, Panginoon. But, Lord, hindi kami mauuhaw, Lord, because your words, Panginoon, sapat na para sa amin. Thank you, Lord God. Dinadakila ka, binapasalamatan ka sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah.